Noong panahon ni Duterte, wala nakukuhang ganyang mga droga. Noong panahon mo, sa kaliwat kanan yung nakukuhang ganyang karaming droga, pero wala nahuhuling drug lord. Buti pa kay Duterte, may namamatay na drug lord. Pero sa'yo, ni isang drug lord, walang nahuhuli. Kaya wag mong ipakumpara. Wag mong ikumpara, BBM. Ang daming highway na nabuksan ni Pangulong Duterte. Halos lahat ng airport napaganda niya. Bongbong, sa panunungkulan mo, 3 taon wala ka pang naaayos. 3 taon lang actually matino yung Pilipinas ni Duterte. Yung remaining 3 years niya, putya nandiyan dyan yung sabog ng bulkan, lindol na malakas, category 5 na bagyo, ilan. Pero marami ba namatay na Pilipino? Wala. May naghirap ba ang Pilipinas? Hindi. Ay nasa'yo nga ilan pa lang yung kalamidad mo. Simpleng habagat na ulan pa lang kumakamot ka na sa ulo, hindi mo na alam ang gagawin mo kung makapagsalita ka. Kala mo perfect. Perfect ka, sir. Perfecto ka. Oh, ano pa? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Ba't binawasan mo yung budget ng AFP? Bakit from 50 billion na hinihingi nila, bakit ginawa mong 35 billion? Di sana kung talagang gusto mong manalo tayo dyan sa South China Sea, hindi mo sana binawasan ang budget ng armed forces ng modernization. Nagsasasabi mo. Sa totoo lang, si Duterte nga, buti nga si Duterte, tinaas yung sahod ng mga sundalo. Ikaw, hulog nyo pa yung mga sundalo, 3,000 mahigit para sa pensyon nila, pagtanda nila. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo mahal na mahal mo bayan, mahal na mahal mo mga sundalo. It's the other way around. Naharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta Bulaang propeta, ito maganda. na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wow! Bongbong, kapal ng mukha mo. Alam mo naman pala na ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ginamit mo yung resources niya? Bakit tinanggap mo yung perang galing sa kanya? Bakit ka nagkamal ng mga tulong mula sa kanya? Kung alam mo naman pala na ganyan siya. Bula ang propeta. Bakit senador ka pa lang? Punta ka na ng punta sa Kingdom of Jesus Christ para manghingi ng suporta niya. Bakit kinakain mo yung pagkain na hinahain niya sa'yo? Bakit nung kampanya, wala kang inaatinan na mga debate dahil basura tingin sa'yo ng media? Bakit doon ka sa SMNI naghingi ng suporta? Nung rally nyo sa Tagum, kaninong bus yung ginamit mo para tulugan, pagpahingahan ng pamilya mo? Di ba kay Pastor Apollo Kibuloy?